Sabi, aking na iniibig na mga kapatid, ng buhay sa lupa ay paligsahan. Nag-uunahan sa paglakad at sa pagtakbo upang sa ganon makamit ang minimithi ng isang ako. Subalit hindi ganyan ang inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diwa sapagkat ang inyong pagtakbo at inyong paglakad, naroon ang pag-asa na matatamo ninyo sapagkat ang pananampalatayang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo ay isang pananampalatayang kailanman di kayo pababayaan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, nabibilang ninyo ang material na bagay sa inyong mga palad. Subat hindi niyo nabibilang ang panahon na darating sa inyong mga kalagayan. Sapagkat ang orasan ng buhay, yung aking mga iniibig ng mga kapatid, hindi niyo nalalaman kung kailan hihinto ang kanyang pagtakbo. Kung kaya nga ito aking mga iniibig ng mga kapatid, palaga ninyo ang panahon na dumadaan sa inyong mga harapan. Palaganin ang buhay na yan, o aking mga iniibig ng mga kapatid, upang sa ganon, darating ang panahon, kung kayo may tawagin sa takda ng inyong mga buhay, ay hindi kayo magsisisi at magsisisi, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo'y mga buhay na saksi sa panahon ito. Lagi kayo magpasalamat at magpuri sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat mahaba pa ang inyong panahon sa buhay na yan upang sa ganun kayo makapaghanda at makapaghanda sa buhay sa kinabukasan. Huwag niyong balikan ang kahapon na aking mga iniibig na mga kapatid. At huwag isipin ang kinabukasan sapagkat ito ang buhay nito sa ngayon ay inyong pahalagahan sapagkat ang inyong paghahanda na may kabutihan, ang inyong paghahanda ay sa kalooban ng dakilang Ama ang siyang magbibigay ng kagandahan sa buhay sa kinabukasan. Kung aking mga iniibig na mga kapatid, maraming kaluluwa ang nararahuyo sa sanglibutan. Maraming kaluluwa ang nasisilaw sa alindog ng sanglibutan. Kung bakit ganito o aking may iniibig na mga kapatid sapagkat ano ang wikas sa santong kasulatan? Dati ang panahon kung saan ang tao ay maibigin at maibigin sa salapi. Huwag na bang mangyari ito sa aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang lahat ng inyong mga pangangailangan ay sa inyo ng harapan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang kulang kung paano nyo ito abutin at kukunin sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag kayong magsawang manalangin lagi na. Sapagkat ang panalangin ay isang paraan na kayo'y nakikipagniig at nakikipag-usap sa dakilang Panginoon. Ang panalangin ay isang instrumento kung saan kayo humihingi ng kapayapaang nagmumula sa kaitaasan. Panalangin na nanggagaling sa dalisay na puso aking mga iniibig ng mga kapatid ang kailangan ng tao sa kasalukuyan. Hindi isang panalangin pasuling-suling, kung hindi isang panalangin na taglay ang katapatan at buo sa kanyang sarili. O aking may iniibig na mga kapatid. Kung inyong tutunghayan ang mga unang tao, ayon santong kasulatan, anumang pinakamabigat na dinaanan nila sa buhay, ang panalangin lagi na ang nagiging solusyon o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang pagtaliman nila sa mga utos ng dakilang Ama
ang isang solusyon sa mga suliraning taglay ng kanilang mga kaakuan. Ganyan din ang aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag kayong mag-alinlangan. At huwag kayong mag-alinlangan sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Katulad ng isang Elias na sa kanyang panalangin, o aking mga iniibig na mga kapatid, nagkaroon ng ulan. Sa kanyang panalangin, naroon ng kabiyayaang sumulpot sa lupa. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang paglilingkod at paglilingkod ay mahalaga sa inyong pag-aaral sa loob ng patuturan ng Diyos sapagkat ang paglilingkod sa inyong kapwa ay magtatakip ng maraming kasalanan, maraming pagkukulang na inyong binalikan, na inyong iniwanan sa mundong ito. O aking mga iniibig na mga kapatid, hari na ba? Ang inyong pakikisalagi na sa kabatlayaan, ang inyong pagpupunyagi na makatupad ng mga tungkuling sa loob ng patuturan ng diwa, aking mga iniibig na mga kapatid, naway, ang inyong pagparito ay alang-alang sa dakilang Panginoon. Muli, ang huling handog sa inyo sa mapalad na umagang ito. Gawa 20, 33 hanggang 35. Pakibasa. Ito po yung nasusulat sa aklat ng mga gawa sa chapter 20, verse 33 hanggang 35. Sabi dito, hindi ko pinag-iimputan ang pila o ang ginto o ang damit ni numan. Kayo mismo ang nakakaalam ng mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangailangan at sa mga kasama ko. Panghuli, sa lahat ng bagay ay pinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ng mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Unawain ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ang mga sitas na yan, santong kasulatan, na lagi nang ipinaparinig sa bawat isa sa inyo upang sa ganon ang inyong pakikitalad sa mundong ibabaw ay maging makabuluhan at kapakapakinabang sa inyong kapwa. At higit na sa inyong mga espiritu na siya nangangailangan ng kaangatan ng kanyang kaakuan. O aking may iniibig na mga kapatid, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kung kaya nga ito aking may iniibig na mga kapatid, maraming kaparaanan kung paano kayo makapaglilingkod ng mayroong katapatan kasama ng pag-asa sa inyong mga kapwa. Muli, iniwan ko sa inyong pag-ibig ng dakilang manunubos naway managana sa inyong mga pilipisan. Mahigit kayo makapaglingkod sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang tao sa kanyang kalagayan ay mayroong iba't ibang kakayahan
kung paano ang kakayahan na yan ay isang biyaya na ipinagkaloob upang ang tao sa kanyang buhay, ito ay maging makabuluhan. Kung sa kasalukuyan marami ang nakadarama ng pagkainip, pagkalungkot, pagkagalit, at ibang mga damdamin na negatibo, ay naroon din ang mga damdamin positibo. Naroon ang kasiyahan, naroon ang kagalakan, naroon higit sa lahat ang pag-ibig. Kung kaya nga ang lahat ng ito ay nagiging dahilan upang ang tao ay makapag-aral. Ang damdaming iyan na mayroong kalayaan. Ang damdamin na iyan na magtuturo sa tao kung paanong sa kanyang pakikipag-aral ay naroon ang pagkatuto. At sa pagkatutong iyan, naroon ang pagkakawang gawa. At sa pagkakawang gawa, aking mga minamahal na mga kapatid, maraming paraan ng pagtulong. Nariyan ang mga pagtulong sa mga material na bagay na napakarami sa kapanahonang ito ang nangangailangan. Sapagkat ang sanglibutan ay tunay na mas nakahihigit sa maraming material na bagay na iniibig ng tao. At kayo, na sa mahabang panahon, nariyan pa ba ang pag-ibig nyo sa material na bagay? Oo, marahil, sapagkat yan ay parte ng buhay. Ngunit mas nakahigit ang pag-ibig sa kapwa, na tulad din ng pag-ibig ninyo sa Diyos. Upang sa gayon ang hinahanap niyong kapayapaan ay inyong matagpuan, sapagkat ang nabubuhay sa material, naroon ang kagulumihanan, naroon ang walang kapayapaan sa kanyang kaisipan, at higit sa lahat, naroon ang takot. Bakit? Sapagkat ang kanyang tinatangkilik ay dumarating ang panahon na kanyang kinatatakutan na ito ay mawala. Ito ay manakaw. Ito ay makuha. Ito ay masunog. Ngunit ang pag-aaral na mayroong kayo na maiimpok nyo habang kayo ay nakikipag-aral, kailanman ay hindi mananakaw. Kailanman ito ay mananatili sa inyong mga puso at sa inyong mga isipan. At ito bagamat hindi nakikita ng inyong kapwa, nariyan sa inyong mga kaisipan ang kalinisan. Nariyan sa inyong mga puso ang pag-ibig. Kung kaya nga kayo ay nakapagkakawang gawa sa inyong mga kapwa, na naroon ang tunay na pagmamalasakit. Aking mga minamahal na mga kapatid sa kapanahonang ito, naway ang malasakit ay makita sa lahat at bawat isa, mula sa loob ng inyong mga tahanan hanggang dito sa loob ng paaralan. Ang malasakit nawa ay maisagawa ng lahat at bawat isa, sapagkat diyan nagsisimula ang tunay na pagkakapatiran. Kung kayo ay magkakanya-kanya, ano ang inyong mabubuo? Di bagat kayo ay magkakawatak-watak? Kung paano nga na inihahalimbawa lagi ang isang walis tingting, na kung ito nga ay iipunin at tatalian, mas maraming dumi ang malilinis. Ngunit kung ang isang tingting ay isang piraso lamang, ano ang kanyang malilinis? Ano ang kanyang magagawa? Di bagat wala. Kung marami nga, nakatulad nga ng nakabibigkis sa iisang tali, di bagat iisa ang pinatutunguan? Di bagat pag winalis ay iisa ang patungo? Ganyan kayo nawa, aking mga minamahal na mga kapatid. Mabigkis kayo ng tunay na pagsasamahan na katulad ng isang magkakapatid, sapagkat ang magkakapatid ay magkakaputol ng buhay. At kung magkakaputol kayo ng buhay, kung paano ang kaputol ay mawala, di bagat hindi kayo makakilos ng maayos, di bagat naroon ang kalungkutan, di bagat naroon ang kasabikan. Kung kaya nga, aking mga minamahal na mga kapatid,
Kung ang panahon ay nagdudulot ng maraming kalumbayan at katakutan, nawa kayo ay laging magkaroon ng kapayapaan. Patuloy at patuloy kayong tumulong sa mga nangangailangan at huwag niyong katakutan ang bukas sapagkat ang bukas ay hindi pa dumarating at ang kasalukuyan ay nariyan ang biyaya ng kaitaasan. Kung paano ang Diyos ay laging gumagabay at pumapatnubay sa inyo. Kung kaya nga wala kayong katatakutang sino man. At ganun higit sa lahat, ano man ang dumating sa inyong mga pagkatao ay patuloy at patuloy kayo sa paggawa. Patuloy at patuloy kayong lilingon sa inyong mga pinanggalingan na kung saan matatanaw nyo kung paano nga bang ang tunay niyong pag-ibig ay nagturo sa inyo ng isang kabutihan na tunay nga nanaway manatili sa inyong mga puso. Sapagkat kapag dumarating sa tao ang mga bagay na kanyang kinatatakutan at kinalulungkutan, ang pag-ibig na yan ay nalalambungan ng mga bagay na hindi karapat-dapat at nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nagiging makasarili, kung bakit ang tao ay nagiging maramot at lagi na inaangkin ang mga bagay na masigit sa kanyang pangangailangan na nagaganap nga sa kasalukuyang ito. Ang isang panalangin ay ginaganap ng isang mag-aaral na mayroong kapayapaan, pag-ibig at pagiging totoo, sapagkat hindi lahat ng panalangin ay dumuroon nga sa dindapat paroonan, sapagkat maraming panalangin na para sa kanyang sarili lamang at para sa kanyang pangangailangan. Nasaan na ang pagkakawang gawa, aking mga minamahal na mga kapatid? Di bagat ang pagkakawang gawa at pagbibigay ay nasa maraming bagay. Kung naroon ang material, naroon din ang espiritual, ang moral, na mas kinakailangan sa kapanahonang ito. Oo nga't nagkawang gawa kayo ng material na bagay. Nagbigay kayo ng pagkain. Kapag naisubo ninyo sa inyong kapatid, ito ay kanyang ninuya at nilunok, naroon at mawawala at darating din ang panahon na kanyang malilimutan. Ngunit ang isang panalangin na magbibigay sa kanya ng maliwanag na isip at mapayapang damdamin ay tunay nga na ikasisiya ng kanyang espiritu, sapagkat maraming espiritu sa kapanahonang ito ang tunay na naghahanap ng liwanag na kung saan ang liwanag na iyan ay matatagpuan din ninyo sa inyong mga sarili kung kayo ay mananatili sa inyong pinananampalatayaan at ganun higit sa lahat sa mabuting paggawa na tunay nga na lagi ay hinahanap sa lahat at bawat isa. Bago ako magpaalam, dagdag na pag-aaral ang aking iiwan na matatagpuan sa Filipos 2:4-6. Muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan, ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Lucas. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibigay ng kaitaasan ng mga aral na kung saan ito'y inyong pakikinabangan sa inyong pag-aaral. Patuloy ang pakikibaka ng bawat isa upang ang kamangmangan ay inyong matutunang malis at ang aral na ipinagkakaloob ng kaitaasan
ang siyang inyong matutunan. Mga iniibig na mga kapatid, dito kayo tinuturuan ng kaitaasan na kung papaano ang bawat isa sa inyo ay tunay na lumalakad sa daan na nilakad ng dakilang Panginoon. Ito ang pag-aaral sa lahat at bawat isa na kung saan ang kanyang sarili ay mapabuti upang nasa gayon sa inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan ay tunay nga kayong may matutunan ang inyong mga kapatid sa inyong ipinagkakaloob na mga kabutihan. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan ay tunay ngang masalimut. Subalit, ito hindi kadahilanan upang kayo ng mga inaaralan ng kaitaasan ay hindi magkaroon ng paggawa ng tunay na paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito'y hindi kadahilanan upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang malimutan ang aral na kung saan itinuturo ng kaitaasan. Bagkus, ang kaparaanan na laging inihahandog ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay tunay nga ninyong masubukan upang nang sa ganon kayo ay makaparoon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ay isang mitiin ng isang kaluluwa na sa kanyang paglalakbay, kanyang matutunan makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang bawat mag-aaral na kung saan ang kanyang sarili ay hindi binibigyan ng mga pagkakataon na matutunan kung ano ang pangangailangan, ang mga paraan upang marating ang tahanan ni handa ng dakilang Ama. Ito'y isang pag-aaral sa lahat at bawat isa na kung saan kayo'y bilang isang mag-aaral ay pinagkalooban ng talino upang nang sa gayon ang talinong yan ay inyong magamit sa mga kaparaanan kung saan ang tanging pakikibaka dito sa sandaigdigan ay inyong mapagtagumpayan. Mga iniibig na mga kapatid, ito isang pag-aaral sa lahat at bawat isa na kayo'y tumutungo sa pagiging isang banal. Ang mga pag-aaral na sa inyo pinagkakaloob, nararapat lamang na inyo itong maunawaan at lalo't higit inyong maisagawa. Mga gawa na kung saan ito'y bukal sa inyong kalooban, may pagsunod, may pagkukusa upang nang sa gayon sa inyong pag-aaral ay tunay nga kayong sanay ang laman na yan na sumusunod sa tanging utos o tinig ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral na naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ito ang lagi nang ibinibigay sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga hindi nga kayo nararapat na lumiban sa mga ganitong aralin, sapagkat ito ang magpapalusog ng iyong mga espiritu, na kung saan sa mga ganitong paraan, ang bawat isa ay tunay ngang
nakasusunod at nakagagawa ng kanyang tungkulin. Malaon na nga kayong tinuturuan at nalalaman ng bawat isa na ang pag-aaral na naaayon sa Espiritu ay tunay ngang kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon. Nasa panahon kayo'y nakikipag-aral, nararapat lamang na inyong mga sarili ay tunay nga ninyong sinop at into'y inyong madadala at magagamit sa panahon ng kayo'y nakikipag-aral. Ang bawat pag-aaral na naaayon sa diwa, nawa hindi mahadlangan ng mga bagay dito sa sanlibutan, sapagkat marami sa inyo ang bawat isa ay nagpapagal sa buhay na ito at ito'y inyong nakakamit sapagkat ang awa ng kaitaasan ay dumudoon sa lahat at bawat isa. Subalit, ipinagkaloob ng dakilang Panginoon ang isang kawang gawa na kung saan makagagawa o makatutupad ang isang mag-aaral na kahit anuman ang kanyang maging kalagayan dito sa sanlibutan, ay tunay nga niya ito maisasagawa. Sapagkat hindi nagbibigay ang kaitaasan ng mga pag-aaral sa bawat isa kung ito'y kanyang hindi maisasakatuparan. Kung ito'y hindi niya magagampanan o kaya niyang ipagkaloob ang kanyang sarili. Huwag nga hintayin ng aking minamahal na mga kapatid na kayo'y malugmok pa, sapagkat ang kaitaasan ay laging handang tumulong sa bawat isa sa inyo, sa anumang kaparaanan at inyong naisin. Sapagkat ang bawat mag-aaral ay tunay ngang umuunlad. Nararapat lamang na kanyang ipagkaloob ang kanyang sarili ng may kabuuan upang nang sa gayon sa kanyang paglalakbay ay tunay nga niyang maunawaan kung ano ang aral at iniuutos ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, magsipagpatuloy kayo sa paggawa. Kayo'y tumutupad ng inyong tungkulin, hindi lamang para sa inyong mga sarili. Bagkus, ito rin ay nararapat lamang na inyong ipagkaloob sa inyong mga kapaligiran na kung saan tunay na nangangailangan ng isang biyaya na nanggagaling sa kaitaasan sapagkat ito lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan o ng mga pag-aaral na kung saan ang bawat isa ay mauunawaan at makapaglalapit sa Kanya sa dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga kayong ginagabayan at ang liwanag ng kaitaasan ay ito'y hindi dumidilim, kundi patuloy na sa inyo'y lumulukob upang na sa gayon kayo na mga inaaralan ng kaitaasan ay inyong lagi nang maunawaan kung ano ang ninanais at kalooban ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking maibabahagi sa mapalad na araw na ito. Nawa ang bawat isa ay matutunan ang tunay na kawanggawa at pag-ibig na ipinagkakaloob ng kaitaasan at ang kanyang sarili ay tunay na inyong matutunan at masundan upang nang sa gayon kayo'y
hindi maligaw at inyong maalaman na ang mga pag-aaral na sa inyo ibinibigay ay tunay na inyong mapakikinabangan, hindi lamang sa inyong mga sarili, bagkus gayon din naman sa mga nagnanais na matutunan din naman kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Hanggang dito ako. Muli, ang kapayapaan at ang pag-ibig ang ipinagkakaloob ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa iisang aralin at iisang Panginoon, Juan Apostol. Paalam. Kapayapaan ang siyang ipinagkakalo sa lahat at bawat isa. At ang dakilang pag-ibig ang siyang ipinadadama sa aking mga iniibig. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ang aking sasabihin. Ang isang tao ay hindi makapananatili sa sanglibutan ito kung wala sa kanya ang Diyos. Ito ang mabuting balita na ninanais ibahagi ng kaitaasan sa aking mga iniibig. Sapagkat kung papaano ang isang tao ay hinulma sa wangis ng dakilang Ama. At ang bawat isa ay nagkaroon ng katawang laman na iyan, na kung papaano sa langit, ay gayon din sa lupa. Isinugo ang isang tao sa sanglibutan ito upang matuto, upang pagtiisan, upang bakahin ang bawat pag-aaral na dumarating sa kanya. Ng pagsubok na dumarating sa isang ako ay isang biyaya upang patatagin ang inyong pananampalataya. At sa bawat mag-aaral na nakararanas ng mga pag-aaral, kayo ay maituturing nga mapapalad. Sapagkat ang daan na tinatahak ng tunay na mananampalataya ng dakilang Ama ay makipot. Maraming mga pag-aaral, mga pagsubok ang ipinagkakaloob sa isang mag-aaral upang sa gayon ang kanyang pananampalataya ay maging matatag na tulad sa isang buhay na bato. At sa bawat mag-aaral na narito at ipinagkakaloob ang kailang mga sarili ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan upang makakuha ng mga karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, upang makabahagi sa hapag na ipinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kayo ay makakuha akong mga iniibig na mga kapatid.
upang sa gayon sa inyong pag-aaral dito sa sanglibutan na ito, hindi lamang kayo tumatayo sa inyong mga sarili, kundi bagkus naririyan ang dakilang Ama upang kayo ay muling ibangon, gabayan sa inyong pag-aaral dito sa sanglibutan. Marami sa mga tao o mga mag-aaral sa sanglibutan na ito na ang laman na iyan ang siya makapagbibigay ng kapayapaan, ng pag-asa sa kanilang buhay. Marami ang lumalakad ayon sa laman. Subalit, ang katotohanan, ito ay mauwi lamang sa sanglibutan na ito. Ang katotohanan, aking mga iniibig na mga kapatid, hindi kayo makararating sa dakilang Ama, kundi sa pamamagitan ng mga salita at halimbawa na ipinaghalo ng dakilang Panginoong Yesus sa kanyang kapanahunan. Hindi kayo makarating kung ang mga laman na iyan ang inyong pinagsusulikapan. Hindi magiging buo sa inyong mga sarili ang kabuuan ng Espiritong ipinaghalo ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Marami sa mga mag-aaral, oo, naririyan sa Kanya ang kayamanan sa sanglibutan na ito. Subalit nakararanas pa rin sila ng kakulangan sa kanilang mga sarili. Nagtatanong, ito bagay sapat na ba sa harapan ng dakilang Ama? Subalit, ang mga bagay na ito aking mga iniibig ng mga kapatid, hindi ito mananatili sa inyong mga sarili. Kundi bagkus kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid na buksan ang kanilang mga espiritu. Makita ang tunay na liwanag. Madama ang tunay na pag-ibig at higit sa lahat, maipagkaloob sa lahat at bawat isa ang tunay na pag-asa na ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, magiging buo ang inyong mga sarili. O ang dakilang Ama, o ang dakilang Diyos, ay binibigay ng bawat isang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban ng buong puso. Magiging buo sa inyong mga sarili. Kung bubuksan ninyo ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Ama. Ipagkakaloob ng buong puso, ng buong kaisipan, damdamin at kalooban ng inyong mga sarili, aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi bagkus sa mga salitang ipinagkahalo ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang inyong mga yapak sa bawat araw ng inyong buhay ay dumudoon pa rin sa mga bagay ayon sa laman, naway pakaisipin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Kumbaga ito baga ang kinakailangan gawin ng isang ako. Naway ang inyong mga kaisipan, naway magkaroon ito ng pagbabago, na kung saan ang inyong mga kaisipan, aking mga iniibig na mga kapatid, na naway dumuon kayo kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. At sa bawat isa na patuloy na nagkakaroon ng pakikibaka sa kanilang mga sarili, sa kanilang kapaligiran, at patuloy na ginagawa ang kanilang mga tungkulin, ay katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Kayo ay pagkakalooban ng dakilang Ama ng karapat-dapat sa inyong mga harapan. Upang sa gayon, ang bawat kabiyayaan na ipinagkakaloob ng kaitaasan ay hindi masayang sa bawat isa. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, naway
ang bawat isipan, damdamin at kalooban ng aking mga iniibig. Kayo ay dumudoon kung saan ang bawat kaisipan ay pinagkakaloob ng kaitaasan ay naaayon-ayon sa Espiritu. Buksan ninyo ang inyong mga mata ayon sa Espiritu. Gawin ninyong mapayapa ang inyong mga sarili. Sa lahat ng mga pagkakataon na katulad ng mga banal na gawain, nanaway sa inyong pagpasok sa runduyang ito. Naway ang bawat isa, naway ang kanilang mga kaisipan ay naroroon sa pag-aaral. Naway ang bawat isa ay dumudoon sa bawat pag-aaral na ipinakahalo ng kaitaasan. Sapagkat hindi lahat ay nagkakaroon ng mga ganitong pag-aaral. Hindi lahat ay napagkakalooban ng mga kabiyayaan ayon sa Espiritu. Subalit kayong narito sa harapan ng dakilang Ama, kayo na tumatanggap, naway kayo ay makakuha ng karapat-dapat upang sa gayon sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Ang bawat yapak ng aking mga iniibig na mga kapatid ay naaayon sa pag-aaral ayon sa diwa. Na ang bawat isa ay dumudoon kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral. Naway ang bawat isang narito ay hindi masayang ang bawat pag-aaral na ipinagkakalo ng kaitaasan. Naway ang buhay na ipinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kayo ay makarating kasi napupunan ng dakilang Ama. Naway ang aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay ay maging buhay aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa aking mga iniibig na mga kapatid. Sanayin ninyo ang inyong mga sarili na gumawa ayon sa pag-aaral ayon sa diwa. Sanayin ninyong gumawa ng mabuti sa harapan ng inyong kapwa. Ipagkaloob ng bawat isa ang yaman ng kaitaasan. Ipagkaloob ng bawat isa ang mga salitang ipinagkakaloob sa inyo ng mga banal na Espiritu, mga anak. Upang sa gayon, ito ay hindi masayang sa inyong mga sarili. Naway ang pagkakaisa ng bawat isa ay naririyan, aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay isa ayon patungo sa mga turo at halimbawa na ipinagkakalo ng dakilang Panginoon. Oo, ang mga pag-aaral na ito ay maraming hadlang sa bawat isa. Maraming mga pagsubok ang dumarating sa isang akto upang ito ay magkaroon ng pagpipigil sa inyong mga sarili. Subalit sa patuloy ninyong pag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay nagkakaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Unti-unti at banay-banay na pinagkakaloob ng kaitaasan ang mga pag-aaral na ito. Upang ito ay unti-unti ninyong maunawaan, maintindihan sa pag-aaral o sa pagyapak ninyo dito sa sanglibutan na ito. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naway ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay ay matimo sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sa paglabas sa lunduyang ito, aking mga iniibig na mga kapatid, naway ang mga pag-aaral na inyong natututunan ay inyong maibahagi sa inyong kapwa. Naway ang bawat kamay, ang bawat paa na ipinagkaloob ng aking mga iniibig na mga kapatid ay naaayon-ayon sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Upang sa gayon, ang bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan sa kanilang mga sarili. Muli, ito ang bahagi na ipinagkakaloob sa aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ang pag-aaral na ipinagkakaloob ay manatili sa lahat at bawat isa. Muli ipinagkakaloob
ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari sa lahat at bawat isa ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Laging sinasabi, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Tunay nga sa inyong pagparito ang biyaya ay tunay ngang sumasa inyo. Linangin ng bawat isa ang mga araling ibinababa ng mga batlaya na tunay ngang nagtitiyaga sa bawat isa na matuto sa pangalan ng dakilang Panginoon. Linangin ninyo ang inyong mga sarili. Tignan ninyo ang inyong mga kaakuan, sapagkat ang layunin ng bawat isa ay tunay ngang sumulong, lalong-lalo na ang dakilang Panginoon. Kaya nga't kayo'y binigyan ng pagkakataon upang sa gayon ipagpatuloy ang nakaligtaang aralin. Sapagkat ang araling ito ang muling makapagpapabalik sa inyo sa tunay na daan na nilakaran ng dakilang Panginoon. Tunay nga sa inyong pag-aaral, lahat ay inihatag, lahat ay binigay upang sa inyong pagdampot ng itong mga ito ay tunay ngang kakasyahan ng dakilang Panginoon na kayo ay tunay ngang gagawa, na kayo ay tunay ngang tutupad ng inyong mga tungkulin na inyong pinangako sa dakilang Panginoon bago kayo ibinulusok dito sa kapatagan ng lupa. Tutdin ninyo sapagkat ang lahat ng mga ito ay kinakailangan ng isang ako upang sa gayon mapakawala niya ang kanyang espiritu na tunay ngang nangangailangan, na tunay ngang nagugutom, at tunay ngang nauuhaw sa lahat ng salita ng dakilang Panginoon. Susulong lamang ang isang espiritu kung lagi nang ang laman ay lagi nang naririto at gaganap ng kanyang tungkulin na mayroong ngiti sa kanyang labi na sa kanyang pagtupad ay darating siya sa kaduluduluhan ng tagumpay sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin sapagkat ito ang nararapat, ito ang kinakailangan upang sa gayon ang bawat isang gumaganap ng kanilang tungkulin ay magiging makabuluhan. Huwag na ninyong limunin ang mga nakaraan. Kung hindi, bigyan ninyo ang inyong mga sarili
nagampanan ang tunay na gampanin para sa inyong sarili, lalong-lalo na sa inyong kapwa na nangangailangan ng mga bagay na inyong natutunan sa paaralang ito. Maraming kaluluwa na tunay ngang naghahanap, na tunay ngang nagbibigay ng kanilang mga pag-aaral. Kaya nga't sa inyong paggawa, sa inyong pagdating sa piging ng dakilang Panginoon, ay tunay ngang maraming espiritu ang naririyan at nakikinig upang sa gayon magkaroon ng linaw, magkaroon ng ibayong pag-asa na sa kanilang pakikinig nadarama, nakikita ang liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan na mayroong kapayapaan. Ang bawat isa na lagi nang tinuturuan, ibigay ninyo ang inyong buong kaakuan upang sa ganun makuha ninyo ang tunay na aralin ng buhay. Marami pa kayong gagampanan. Marami pa kayong matututunan. Marami pa kayong isasagawa, lalong-lalo na sa kapanahunan sa ngayon. Tunay nga, ang mga batlaya ay nagtiyatsaga turuan ng bawat isa. Subalit ang panahon ay nagmamadali. Ang panahon ay maiksi sapagkat ang buhay ng tao ay tunay ngang sukat at ito ang kinakailangan maging sapat sa inyong paggawa na lagi nang nakatuon sa kaitaasan, na lagi nang nananalangin na sa inyong paggawa ay tunay ngang magkakaroon ng katagumpayan ang bawat isang espiritu na tunay ngang nag-aadpika makarating sa harapan ng dakilang Panginoon na mayroong kagalakan, kalinisan at kabanalan. Ang bawat isa na bigyan ng biyaya. Ang biyayang ito ang tunay ngang inyong gagampanan pagdating ng panahon na kayo ay isusugo sa mga hintil. Kayo rin ang magbibigay pag-aaral sa mga hindi pa nakababatid ng mga aralin na nauukol sa kaitaasan. Matyaga kayong pumaparito upang mag-aral. Pagtiyagaan ninyo lalo na sa darating pang panahon, sapagkat ang panahon ay tunay ngang masalimuot at ito'y hindi nga kaaya-aya sa inyong kapaligiran. Subalit ang inyong mga kamay na lagi nang binibiyayaan ng dakilang Panginoon ay tunay nga ninyong ipagkaloob at tunay nga ninyong ibigay sa inyong kapaligiran at sa inyong pamayanan. Maging ang kapayapaan ay laging nang naririyan kung ang isang ako ay tunay ngang may kapayapaan at mayroong kabuuan ng kanyang sarili na sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin ay maipagkaloob niya ng buo
ang lahat ng ibinibigay ng dakilang Ama na nasa kaitaasan, ang kabuuan ng kanyang aralin, mga utos at ang kanyang ebanghelyo na tunay ngang ipangangalak ng bawat isa sapagkat kayo ang dinadaluyan ng salita ng dakilang Panginoon upang sa gayon makakain ang bawat isang espiritu sa biyaya, sa salita ng dakilang Panginoon na mayroong kagalakan. Kalaliman ng pag-aaral ay tunay ngang sa inyo upang sa gayon, pagdating ng panahon, kayo ang mamumuno sa mga bagay na nangangailangan ng kalinawan sa mga taong hindi pa nakakaunawa sa salita at utos ng dakilang Panginoon. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-aaral sapagkat marami pa kayong matututunan. Marami pa kayong mga bagay na hindi pa ninyo natatanggap. Subalit banay-banay sa inyong pagpapatuloy. Lahat ng iaharap sa inyo ay tunay nga ninyong matatanggap sapagkat kayo ay nayuyungyungan ng liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang kapayapaan ay tunay ngang mahalaga sa bawat isa. Hindi ninyo ito natagpuan dito sa kapatagan ng lupa kung hindi pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Lagi na sa inyong pagparito, ang kapayapaan ay sumasa inyo. Ang karunungan ay lagi nang dumadagdag sa mga bakanting isipan, sa mga isipang hindi kanais-nais. Kaya nga laging pinaaalala ng lahat ng mga batlaya na sundin ninyo ang alituntunin ng dakilang Panginoon. Nagampanan ninyo ang lahat ng inyong mga gawain na nauukol sa kaitaasan. Mapalad ang bawat isa sapagkat ang inyong pag-aaral sa kaitaasan ay tunay ngang ibinibigay sa inyo ng may kaliwanagan na may pagbibigay ng pag-ibig sapagkat ang Diyos ay tunay ngang mapagbigay. Tunay ngang naghahanap pa hanggang sa kasalukuyan ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Kaya nga sa aking mga kapatid, manalangin ang bawat isa upang sa gayon ang kahinaan ay tunay ngang masupil ang pagbibigay ng pasubalik ay hindi ninyo makamtan at hindi ninyo magawa sapagkat ang kailangan ng dakilang Panginoon ay isang masipag na mag-aaral at hindi pasuling-suling sa kanyang pag-aaral. Darating ang panahon na kayo ang magtuturo, kayo ang magbibigay ng kaliwanagan, kayo ang magbubukas ng mga isipan, damdamin at kalooban sa mga hindi pa
nakararanas ng ganitong pag-aaral. Kaya nga sa inyong pagpapatuloy, inihahanda kayo sa panahon na kayo ang mangunguna sa pag-aaral na nauukol sa Espiritu. Ang Espiritu ang tunay ngang magsusulit at magbibigay ng lahat ng mga bagay na ginawa ng isang ako sapagkat siya lamang ang makararating sa paanan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't laging pinaaalala, gumawa kayo ng mga mabubuting gawa na mayroong kagalakan, na mayroong panalangin sa dakilang Panginoon na sa inyong pagtupad ng inyong tungkulin ay tunay ngang maganap ninyo ito ng mayroong ngiti at hindi kayo magkakaroon pa ng pag-aalinlangan. Magpatuloy ang bawat isa sa pag-aaral. Linangin ninyo ang inyong mga sarili. Palakasin ninyo ang inyong mga espiritu sapagkat ang Espiritu ang tunay ngang darating sa harapan ng dakilang Panginoon na kinakailangan siya'y magtagumpay na malinis at banal sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang biyaya ay tunay ngang naririyan. Damputin ng bawat isa sapagkat ito ang magiging sandata ng bawat isa kapag siya ay iniutos na magkaroon ng kabahagi ng dakilang Panginoon sa pagbibigay ng mga bagay, salita na nauukol sa kaitaasan. Ang kapayapaan ng bawat isang isipan, damdamin at kalooban ay tunay ngang mahalaga sapagkat dito nakikita na matatag na ang inyong pananampalataya. Matatag na ang bawat isang espiritu na nasa sa inyo na tunay ngang lagi nang nabubusog at hindi na nauuhaw at hindi na nagugutom. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang laging nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa, ngayon at magpakailan pa man. Aking ang mga inibig, sa bawat pagkakataon na kayo'y tinawagan ng dakilang Ama. Naway kayo'y magdumali, magsipagbihis, magsipaglinis, upang pumaroon sa kanyang harapan at ihandog ang inyong kabuuan. Sapagkat ang pagtawag ng dakilang Panginoon ay pag-ibig sa bawat isa na kanyang pinagkakatiwalaan. Na ang kanyang salita ay titimo sa bawat isa na binigyan ng pagkakataon upang makadaupang palad ang kanyang kaluwalhatian. Kaya't sa anong pagkakataon ang bawat isa
ay huwag nawang mapanghinayangan ang pagkakataon ng inyong mga sarili ay inihahandog ninyo sa dakilang Panginoon. Na sa bawat oras at panahon, kayo'y handa sa kanyang tinig, kayo'y paparoon at maninindigan sa inyong pananampalataya. Sapagkat ang kaisipan, damdamin at kalooban ng tao ay sadyang nahahalina sa sanglibutang ito. Ngunit ang inyong mga espiritu na siyang wangis ng dakilang Ama at karugtong ng kanyang kaluwalhatian ang laging nagpapaalala sa bawat isa na kayo'y hindi taga-sanglibutan. Naway ang inyong angkinin, ang inyong paghirapan sa bawat pagkakataon ay ang bahagi na karapat-dapat sa inyong mga espiritu. Na manatili kayong nakakarinig ng salita ng dakilang Panginoon upang ito'y magpatuloy sa kanyang kalakasan. Na mayroon kayong sandatang panangga sa lahat ng pagkakataon at ang inyong kaisipan hindi mabubulid ng pagtatalong sira. Sapagkat ang bahagi ng Ama ay laging naririyan sa inyong mga kabuuan aking mga iniibig. At ang lahat ng bagay ay matutulad lamang sa tanawin na daraanan ng inyong mga mata. Ngunit ang inyong mga puso, ang inyong kaluwalhatian, ay mananatiling nakatuon sa inyong paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't sino ang manghihina? Sino ang iiyak? Kung ang kanyang puso ay naroroon sa daang matuwid at nahahalina ng kagalakan sapagkat ang pagtawag ng Panginoon ay sinambit ang kanyang pangalan. Na kayo'y nagsipagbangon sa inyong mga higaan, hindi lamang upang gumalaw at tumupad ng inyong mga tungkulin. Kung hindi kayo'y nagsipagbangon sapagkat sa muling pagkakataon makakadaupang palad ninyo ang dakilang Ama sa kanyang piging. Tulad sa mga anak na naghihintay ng pagdating ng kanilang mga magulang. Naroon ang kasabikan sa inyong mga puso na matanaw, makasama ang inyong Ama. Kaya aking mga iniibig, ariin ninyo ng bawat pagkakataon ay kagalakan ng inyong mga puso upang ang inyong mga espiritu sa kanyang kalumbayan na nararamdaman sa hapon ng sanglibutang ito ay manatili ang kanyang kakinangan sa liwanag na laging naroroon ng pag-asa, naroroon ng mabuting paggawa, naroroon ng pagtitiwala na ang lahat ay ayon sa katwiran at kagustuhan ng dakilang Panginoon. Ganito nawa kayo gumalaw aking mga inibig. Ganito ninyo ilahad ang inyong mga sarili sa inyong pagpapatuloy sa tinatawag na buhay sa sanglibutang ito, naway ang bawat pagkakataon ay paghahandog sa ngalan na nag-iisang Diyos. Nang inyong pagkilos
ang inyong mga salita at damdamin at kalooban, maging ang inyong mga kaisipan ay iisa ang isinisigaw. Ito ang inyong pag-ibig at ang inyong paglilingkod sa dakilang Panginoon. Dito ko ngayon iiwan sa inyo ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. At naway ang kaluwalhatian ng dakilang Ama ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabahagi ngayon at magpakailan pa man. Tunay nga ang kalinawan ng pag-iisip na sa inyo'y binibigay ng kaitaasan ng upang nang sa ganon, bawat isa ay makatugon ayon sa biyaya ng dakilang Ama. Mga inibig kong mga kapatid, marahil ang bawat isa, tunay nga, ay nagkaroon ng mabuting aral sa buhay na kung paano nilalasap ngayon ang mga biyaya na kanilang tinatangkilik sa buhay. Na ito ang nagpapasaya sa bawat isa at nagpapalakas ng pananampalataya sa dakilang Panginoon. Naging masugid kayong mag-aaral ng kaitaasan. Tunay ang inyong pagmamalas sa inyong puso. Mga inibig kong mga kapatid, bawat isa ay may angking talino. Ngunit, ano nga ba ang layunin ng kaitaasan para sa maraming kaluluwa? Kung hindi ang mabusog, ayon sa salita ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang pag-aaral na sa inyo'y binabahagi ay ayon sa Espiritu. Na ito ang kinakailangan ng bawat isa nang upang nang sa ganon, matamo ang kapayapaan sa buhay na hinaharap. At ito ay makagawa ng mabuting bagay sa kanyang kapwa. At ito ay kilalanin ng kaitaasan. Ngunit ano nga ang pinakamabuti sa buhay? Tunay nga ba na ang bawat isa ay tumanggap na mula sa kaitaasan? Na kung paano na ito ngayon ay tinatamasa ng bawat isa. Ngunit may sinasabi, kayo nga ba'y humiling na sa dakilang Panginoon? Ngunit mayroong isang hari na pinagkalooban ng dakilang Panginoon at kanyang hiniling ang isang matalinong puso at hindi siya humiling ng anumang bagay na yaman sa lupa. Mga iniibig kong mga kapatid, ito ba ang laman ng inyong puso? Ang karunungan ng kaitaasan nang upang nang sa ganon, nasa bawat kaluluwa na nagutom ay inyo itong pamahagi nang sa ganon, na tulad nyo na pinamahagian ng kaitaasan ay inyo ring ibigay ng libre. O mga iniibig kong mga kapatid, hindi ang pakahulugan ayon sa laman ang hinahanap sa inyo.
Ngunit ang hinahanap ay ang ayon sa Espiritu. Sapagkat marami sa inyo ang nanlulumo na tulad sa kasulatan. Na ang isang mayaman ay tunay nga na umiling na kung papaano ang pagsunod sa dakilang Panginoon. Ngunit kadahilanang siya'y mayaman, tunay nga, nang siya'y pinagwirkaan ng dakilang Panginoon, siya ay nanlumo, sapagkat hindi niya naunawaan ang kanyang kahilingan. Huwag nawa kayo maging isang tulad sa isang mayaman na ang kanyang tangan-tangan ay mula sa sanlibutan. O mga iniibig kong mga kapatid, ang bahagi ng pag-aaral na inyong pinag-aaralan ay patungo sa pagsunod sa likuran ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganoon ay mangalat ng mabuting salita na kung saan man kayo dalhin ng inyong mga panghiyapak. Maraming pag-aaral, maraming mga bagay na sa inyo'y binabahagi, ngunit bawat isa ay pumipili ng ayon sa kanyang kagustuhan. Kung naunawaan niyo lamang ang bahagi ng pag-aaral sa buhay na inyong tinatahak, ay ang pag-ibig ng dakilang Panginoon na ito ay ginampanan ng isang dakilang anak. Na kung papaano na siya ay sumunod sa utos ng dakilang Ama, na hindi nagalinlangan, hindi natatakot sa buhay. Kung hindi bagkos pinaglaban niya ang katwiran, na kung papaano sa maraming kaluluwa ay kanyang mailigtas. Nasa hanggang ngayon na ang mga talinghagang yan ay tunay ngang bumabalangga sa bawat isa. Nakikipagbaka at binibigay ang mga bagay na ayon sa kanyang kakayahan. Mga iniibig kong mga kapatid, kailan mapapanahon ang mga bagay nasa inyo'y pinagkatiwala ng dakilang Panginoon na ito ibigay niyo ng lubos na walang pag-alinlangan. Na ito ay sapitin sa anumang buhay sa laman. Nandyan ang isang espiritong tumatayo na pinagtatanggol ang kaharian ng langit. Mga iniibig kong mga kapatid, marami ang mga bagay na pagdadaanan ng bawat isa. O, nandoon, marami ang nagbibigay ng panukala. Marami ang gumagaya ayon sa kabuuan ng ginawa ng dakilang Panginoon. Ngunit, iisa lamang ang anak ng kaitaasan. Na ang isang dakilang anak na tinanggap ang kaulatian. Kaya nga, maraming kaluluwa ang nailigtas at makikinabang sa bahagi ng pag-aaral na yan. Kayo, na bilang tumanggap na simula pa ng una, ay matuto kayo magbahagi. Ang bahagi na ito'y makalulugod sa isang espiritu nang upang nang sa ganon na tulad nyo na tumatayo na mayroong katibayan ay ganon din silang tatayo ayon sa inyong pagganap ng tungkulin
sa harapan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, ibigay nyo ng buong puso ang inyong kaluluwa nang sa ganon ang bahagi ng kalinisan sa buhay na inyong hinaharap ay tunay ngang maganap at nang sa ganon mapag-unawa ang maraming bagay ayon sa Espiritu na ito ang tunay na layunin na kung bakit isinilang ang isang ako. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo at maging matibay sa hinaharap sa pangalan ng dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi ng suminyo mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, naway bigyan nga ninyo ng inyong mga sarili ng pagkakataon upang mabuksan, upang inyong matutunan, upang inyong maisalakad ang bawat aralin na sa inyo ay pinagkakaloob, upang ang bawat pagtitiis at pagpapagal ay magkaroon ng bunga. Sapagkat sa lahat ng ginawa ng dakilang Panginoon, wala siyang ginawa na walang kabuluhan. Lalo't higit wala rin siyang ginawa na hindi napapakinabangan at hindi nagbabalik sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, kayo ay mula sa dakilang Panginoon. Kayo ay hango sa kanyang wangis, sapagkat kayo ay nagmula sa kanyang sinapupunan at bahagi ng kanyang kaharian. Ngunit bakit nga ba ang tao ay nahiwalay sa piling ng dakilang Ama? Bakit nga ba ang tao ay naputol ang kanyang pakikipag-ugnayan sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat sa malabis niyang pag-ibig sa kanyang sarili, sa malabis niyang pag-ibig sa kanyang mga paggawa, sa kanyang alituntunin at bahagi na naipundar niya sa kanyang pagkatao, mga bagay na kinuha niya dito sa sanglibutan. Tunay, kayo ay hiniwalay sa piling ng dakilang Panginoon upang maibalik nga ninyo at upang maalala nga ninyo sa inyong mga sarili ang unang batas na patuloy na ipinaaalala sa lahat at bawat isa. Ibigin nga ninyo ang Diyos ng una at higit sa lahat. Nawa mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong pumaris sa mga marami na bagamat sila'y nakarinig ay hindi tumalima. Bagamat sila'y nakakita, ngunit hindi umunawa at nakaalam ng mga bagay na patungkol sa dakilang Panginoon. Nawa ang bawat pag-aaral na sa inyo pinagkakaloob ay hindi mapatid sa isang pakikinig, bagkus ito ay magkaroon sa inyo ng bunga sa inyong mga pagkatao. Mga inibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay may kakayanan upang gumawa ng mabuti, upang tumalima, upang magbahagi. At kung ang pakikiisa na ito ay magbibigay sa inyo bagamat maliit, ito ay nagtitipon at nagkakaroon ng kaisahan ayon sa layunin ng dakilang Panginoon. Ito ay magiging malaking bahagi ng paggawa na maaari ninyong maihandog doon sa mga nangangailangan, doon sa mga nagkakaroon ng kakulangan, lalo't higit sa mga nagkakaroon ng kadiliman sa kanilang puso, sapagkat dito'y daladala nga ninyo ang liwanag na biyaya ng dakilang Ama. Mga inibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay may tangan-tangan na liwanag
na nagbubuhat sa dakilang Panginoon. At ano nga ba ang ginagawa ninyo sa liwanag na ito? Ikinukubli nga ba ninyo ang liwanag na ito? Itinatago, inilalagay sa pinakailalim sapagkat hindi nga din ninyo nalalaman kung ano nga ba ito at saan nagmula at papaano nga ninyo ito malilinaw. Sapagkat hindi nga maihiwalay ang tao sa bawat pag-aaral ayon sa medyanidad. Hindi nga maihiwalay ang tao sa pag-aaral ayon sa Espiritu patungo sa kabanalan sapagkat malibang matutunan nga ng lahat at bawat isa ang tunay na kalinisan at kabanalan, doon lamang lilitaw ang liwanag na ito. Ito ang inyong mga espiritu, mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay banal, lalo't higit ang Diyos ang pinakamalinis at pinakamaliwanag na ilawan na siyang nagdadala ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang katuwiran. Wala nga kayong iniba sa liwanag nito sapagkat kayo nagmula sa dakilang Panginoon. Ngunit ang tao sa kanyang malabis na pagkaalam ng maraming bagay, ngunit hindi niya unang inalam ang maliit na bahagi nito sa kanyang sarili. Mga iniibig na mga kapatid, naway, bigyan nga ninyo ng pagkakataon na maihiwalay ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban dito sa sanglibutan. Naway maalis nga ninyo sa inyong mga sarili ang pita ng bawat paggawa ayon sa laman, bawat pagsuway sa kautusan ng dakilang Panginoon. Sapagkat hanggat daladala nga ng lahat at bawat isa ang bawat paggalaw na ito na hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon at hindi nga kayo umaayon sa kanyang batas at sa kanyang salita't layunin. Ayon din naman sa pagkatalaga ng inyong mga espiritu kung bakit nga kayo ibinulusok dito sa sanglibutan. Mananatili nga ang lahat at bawat isa sa pag-aaral. At kung kayo ay nagtatagumpay, paunti-unti at banay-banay, sa maliit na bahagi ng inyong paggawa, katotohanan mga inibig na mga kapatid, ito ay magiging malaki. Ito ay nag-iipon sa inyo ng kalakasan, ng ilawan ng inyong mga espiritu. Ito ay napapalago sapagkat ang biyaya ng dakilang Panginoon ay hindi mananatiling maliit sa inyong mga pagkatao kung kayo ay nagkakaroon ng katapatan sa inyong mga puso na anuman ang mayroon sa inyong kapaligiran, anuman ang bahagi na idinidikta ng tao, tanging ang tinig lamang ng dakilang Panginoon ang siyang magpapakilos ng lahat at bawat isa, tulad ng mga sundalo ng Panginoon na siyang nagtatatag at nagiging matatag sa bawat hamon ng buhay, sa bawat hamon ng pag-aaral na sa inyo ay ibinibigay. Ito lamang ang aking bahagi, muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid na patuloy na nakikipag-aral sa salita ng Diyos, nakakabuo na ba kayo sa inyong mga puso ng isang matatag na layunin sa layunin din ng pakikiisa? Bakit ito ang aking nabanggit? Sapagkat bawat isang naririto, hindi lamang ito ginawa isang beses, ito'y malaon nyo ng ginagawa. Ano na ngayon ang nabubuo sa inyong puso? Ano na ngayon ang nagiging kadahilanan nyo? Bakit patuloy kayo narito, nakikinig at nakikiisa at nakikibahagi? May iba ba ang layunin na yan kung kayo naisilang dito sa sanglibutan, kagaya din ng bawat isa? Ang inyo bang pakikiisa sa sanglibutan ay nahihigitan ng layunin na yan ng inyong pakikiisa sa salita naman ng Diyos? Lahat at bawat isa ay nagnanasa na mula sa kanyang sarili, siya'y maging tunay na kabahagi ng iisang katwiran. Ano pat ang pananampalataya nung ipinakilala sa bawat isang puso na andyan ang aral ng Diyos?
Unang ipinakilala sa bawat isa ang patotoo. Ito ay itinitik ng kasaysayan. Kaya nga, noong unang panahon, bagamat ang tao sa kanilang mga puso ay may kaitigasan ng kanilang kalooban na tulad sa isang bato, hindi nagsawa ang Diyos na magbigay ng patotoo bilang alaala ng kanilang nakitang tanda at upang ang kanilang pananampalataya ay magkaroon ng kabuuan. Ano pat kaakibat ng bawat bahaging yan, ang Diyos ay nagtindig din ng mga batas, sapagkat hindi lamang sapat na kay nananampalataya, dapat ang tao ay maigiya sa tama. Ang batas ng Diyos ay naging palatuntunan ng lahat ng kaluluwa na pumaparito sa paaralan. Anong masasabi ninyo sa palatuntunan ng Diyos? Ano ang damahin ninyo sa bawat patotoo? Mangangahulugan ba aking mga iniibig kung ang lahat ng naganap sa inyo, kayo'y kaisa na ng Diyos? Narito, narinig niyo ang bahagi na tinatawag na pag-ibig. Ito ang kadahilanan kung bakit ang bawat isa ay naririto. Anong uri ng pag-ibig naman ang inyong nabuo? Ito ba yung pag-ibig na kapag hinahandog mo sa iyong kapwa, nadadama mo agad ang balik? O ito ba yung pag-ibig mo sa iyong sarili na ninanasa mo itong mapag-ingatan at hindi masaktan? O ano naman itong pag-ibig na ipinakikilala ng isang Diyos sa bawat isa na ang kanyang pag-ibig ay hinigitan pa at tinumbasan pa ng isang buhay? Ano naman ang masasabi ninyo sa pag-ibig na yan? Sapagkat kung ang isang tali ay tinatawag na pag-ibig at ang bawat isa hindi nakabahagi sa taling yan, maiisip nyo ba pumaparoon kayo sa iisang katwiran? Iniisip nyo ba kung kayo'y magtagumpay na sa buhay nito ayon sa laman, nananagumpay din kayo ayon sa Espiritu? Ang Diyos ay nagtindig ng kanyang palatuntunan. At ang palatuntunan na ibinigyan niya ng pangalan, ito ay pag-ibig. Ngunit kaakibat ng pag-ibig na yan ay isang pananampalataya. Naunawaan niyo ang salitang pananampalataya, pero kanino niyo ibinibigay? Dito ba sa iisang Diyos? Ano ang kadahilanan nyo? Bakit nyo binibigay sa iisang Diyos? Dahil ba kayo nakakita ng patotoo? Dahil ba kayo nakakasunod sa kanyang mga utos at palatuntunan? Ano ang kadahilanan ng pag-ibig mo sa Diyos? Dahil ba meron kang pananampalataya? Ano pang ibig kong ipaunawa sa aking mga iniibig? Kung kayo meron ng isang pananampalataya, masasabi bang kaisa na kayo ng Diyos malibang pumasok kayo sa diwa ng isang bautismo? Anong bautismo na sinasabi sa inyo? Ito yung bahagi na kung saan inilalaan mo ang iyong pagkatao. Sa bahagi ng isang pagkakilala na kung saan di naroroon ng Panginoon. Kaya nga ano ang diwa? May isang bautismo, may isang pag-aaral, may isang paglilinis, may isang patutunguhan. At anong sinasabi na may isang Panginoon? Sapagkat lahat ng ginagawa ng tao ay tinuturo sa Kanya ang kadahilanan ay Diyos. Paano nyo nauunawaan ang kadahilanan ng isang Diyos? Upang kayo'y maging tunay na kanyang kaisa, na ang Diyos na inyong sinasamba ay kayo binuo niya ayon sa Espiritu. Nagagawa nyo bang sambahin siya ayon din sa Espiritu? Kaya matutuklasan nyo, aking mga iniibig, ang pananampalataya palang hinihingi ay hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Meron bang kaibahan ang pananampalataya ng isang tao kung ito ay ayon sa laman at ayon sa Espiritu, kung ito'y nanggagaling lamang sa iisang ako? Makikita nyo ba ang kaibahan? Makikita nyo ba ang kaibahan na sumasamba sa sanglibutan at ang sumasamba ayon sa Espiritu? Mga iniibig na mga kapatid, kung ang lahat lang naman yan kayo din ang gumagawa, paano nyo ito nahihimay sa inyong pagkatao? Narito kayo sa lipunan, sa sanglibutang ito, makita nyo ang mga relihiyong positiba. Lahat sila din ay nagsasabi, sila man ay may bautismo. Ano ang kaibahan ng bautismo ayon sa Espiritu? Kung tunay na ninanasan yung makiisa ayon sa Diyos at sa kanyang palatuntunan. Iniisip nyo ba kung kayo'y bautismuhan ayon sa lamang, kaisa na kayo ng Diyos? Iba ang bautismo ayon sa Espiritu. Sapagkat ito ang nagpapakilala sa inyo na kayo ay nakikipag-isa, hindi ayon sa laman, kundi ayon din sa Espiritu. Narito, narinig din niyo ang salitang Panginoon. Lahat kayo nagsasabi sa inyong mga bibig, Panginoon, Panginoon.
Mangangahulugan ba? Sinasamba nyo ang Panginoon ayon din sa Espiritu? Sapagkat lahat ng pagbibiyaya na buhat sa Panginoon ay ayon sa Espiritu. Kahit ang sanglibutan ay yung tinutungtungan, ginawa yan dahil sa kadahilanan para sa bawat Espiritu, hindi para sa bawat laman. Kung itong inyong ibig maunawaan. Kung ang layunin pala ng Diyos ay nakapalob lahat ayon sa Espiritu, anong kamalayan na ngayon ang meron ng inyong pagkatao? Upang ang lahat ng ito'y maisagawa ninyo. Upang ang lahat ng ito'y inyong maunawaan, aking mga iniibig. Kung sa pagmulat pa lamang ng inyong mga matay, naalala nyo na agad ang lahat ng gagawin nyo para sa sanglibutan. Pero wala kayong ala-ala sa gawain na para sa inyong espiritu. Iisip nyo ba, ang pag-ibig nyo sa Diyos ay buo? Kung ang lahat lamang ng kabigatan na daladala ng inyong puso ay para sa sanglibutan o buhat sa sanglibutan, at wala kayo nadadamang kabigatan na buhat sa inyong espiritu, mangangahulugan ba, aking mga iniibig, higit kayong magiging tapat sa Diyos kesa sa sanglibutan? Kung ang lahat ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay nabubuhos sa pang-araw-araw niyong pangangailangan ayon sa sanlibutan at wala kayo na ibabahagis ayon sa Espiritu, mangangahulugan ba, aking mga iniibig? Makikilala mo na ba roon kung sino ang tunay mong Panginoon? Kaya nga sa lahat ng ito, nahahayag sa pamamagitan ng paggawa. Nakilala niyo ba ang sarili niyo ayon sa paggawa? Naunawaan niyo ba ang sarili ninyo ayon din sa paggawa? Sumasamba kayo sa Diyos ayon din ba sa paggawa? Mga iniibig na mga kapatid, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos na inalaan niya sa bawat kanyang nilikha. Katumbas ay buhay. Iyan ang kadahilanan kung bakit lahat kayo ay may bisang laman. Sapagkat siyang katumbas ng isang buhay. Bawat buhay ay bawat pagkakataon na sa inyo inilalaan. Ngunit kung ang puso nyo ay para lamang sa sanglibutan, nakita nyo ba kung gaano nawawalang kabuluhan ang bawat panahon na naialay? Ganun pa man, hindi inuurong ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sapagkat lagi na ninanasan ng Panginoon na kayo maging kaisa niya. Maging kabahagi niya. Ngunit patuloy ang tao ay tumatanggi at umaayaw sapagkat sa bandang huli, kung sisinuhin ang nasa kanyang puso, ang yaman na nandoon ay hindi para sa Panginoon, kundi para sa sanglibutan. Kaya nga mainam na sukatan ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay damahin ng lahat ng kaluluwa. Ang tao, pag hindi nakakuha ng katuwang ng kanyang pag-ibig, nalulungkot siya. Pag ang kanyang iniibig ay gumawa ng mali, nasasaktan siya. Ngunit kapag ang kanyang iniibig ay naghandog din ng katapatan ng pag-ibig, nararamdaman niya ang kaligayahan. Nakita niyo ba ang sukatan? Kayo aking mga iniibig, ano ang damahin ninyo sa pag-ibig ng Diyos? Nadama niyo ba ang pag-ibig ng Diyos na malapit sa iyo o malayo? Nadama mo ba ang pag-ibig ng Diyos ayon sa katuwang ng isang puso? Ano ang damahin mo sa pag-ibig na yan? Sapagkat kung ang pag-ibig na yung nagiging tali ng pagiging kaisa ng bawat isang umiibig at nananampalataya, gaano kayo kalapit at nakikiisa sa Panginoon sa lahat ng bahagi at panahon ng inyong mga buhay? Nakikiisa lang ba kayo sa Kanya dahil nangangailangan kayo sa ngayon? Nakikiisa ba kayo sa Kanya sapagkat marami kayong idinadaing at hinihingi sa Kanyang pangalan? O nakikiisa ba kayo dahil nauunawaan nyo na sa bahagi ng iyong espiritu, ito ang magbabalik sa Kanyang harapan, ito ang magsusulit, ito ang magpapakilala kung ikaw ay nagtagumpay? Ngunit paano ito magaganap kung ang kamalayan ng inyong mga espiritu ay hindi gising? Hindi namulat sa katwiran din ng pag-aaral ayon sa Espiritu, sa paaralan ng Espiritismo. Ang sanglibutan ay isang paaralan, ito'y paaralan ng Espiritismo. Pero masdan niyo ang inyong sarili, ano ba ang inyong pinag-aaralan? Ano ba ang inyong natututunan?
Ito ba'y ayon sa Espiritu? Kaya nga maraming kaluluwa nagtatagal pa sa sanglibutan. Bagamat nililisan nila ang unang katawan, hindi na namamalayan, muli silang isinisilang at ibinabalik. At kung hindi nila malilinis ang kanilang mga sariling pagkatao, anong nagaganap? Bumabalik lang sila sa dati. Hindi sila nagiging tapat. Lagi silang nagsisinungaling sa harapan ng Diyos. Sapagkat ibang sinasabi ng kanilang bibig, iba rin naman ang ginagawa nila ayon sa pag-ibig. Mga iniibig ng mga kapatid, bagamat madaling humatol sa inyong kapwa ayon sa kanilang gawi, ayon sa inyong nakikita. Ngunit mas mainam na inyong pagmasdan ang inyong mga sarili at itong inyong unawain. Sapagkat kung mas makikilala ninyo ang inyong sarili sa diwa ng isang espiritu, mas mauunawaan ninyo ang mga dapat nyong gawin. Mas maiintindihan ninyo kung ano mga dapat nyo pang alamin at hakbangin na dapat nyong gawin sapagkat mula sa mga bahaging ito naman ang tutulong sa inyo upang buksan ang kamalayan ng inyong mga sariling ako na inyo namang palayain ang sarili nyong mga espiritu. Malaya na ba ang inyong mga espiritu? Kaya kayo naririto? Kaya kayo nagtsatsagang makinig? Kaya ba kayo nagtsatsagang magbigay ng panahon? Kung nandito na ba kayo sa ganitong pag-aaral, nangangahulugang higit kayong mas malaya kaysa sa iba? Ang tunay na malaya ayon sa Espiritu, aking mga iniibig, bukas ang kanyang Espiritu sa pag-aaral ng medyuminidad. Binubuksan niya ang kamalayan ng kanyang sariling Espiritu. Hindi lang kamalayan ayon sa laman. Na ang inyong mga pandama ay bukas para sa sanglibutan, kundi bigyan nyo rin ng pagkakataon ng inyong mga espiritu na ang kanyang pandamay umabot ayon din sa kalagayan ng kapwa niya espiritu. Sapagkat ito ang magbibigay sa kanya ng ibang karanasan, na magbibigay din ng ibang karunungan, at kung ito ang mapagtatagumpayan ng bawat iniibig na inaaralan, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tunay na ang pag-ibig niyo sa Diyos ay magiging tali, na ikaw at ang Diyos ay magkaisa at kahit kailan hindi kayo maghihiwalay na. Ano pat upang ang bahaging yan ay maganap, aking mga iniibig, kinakailangan ng tao mula sa kanyang sarili ay maglinis ng kanyang ako, upang ang lahat ng alitigtigin ayon sa sanglibutan ay kanyang mahubad, upang kung ito yung mahubad niya, doon lang lalaya ang isang espiritu. Paano ito magaganap sa bawat isa? Paano nyo gagawin ang bahagi ng pagpapalaya ng isang espiritu na yan? Kinakailangan nyong magbigay ng panahon. Aking mga iniibig. Kung paano kayo nagbibigay ng panahon sa sanglibutan, ng lahat ng inyong pangangailangan, inaakala nyo kaya niyang tugunan, dito kayo nagbubuhos ng panahon. Ganyan din yung ibuhos ang panahon ninyo para sa inyong espiritu. Sa ngalang nauunawaan ninyo ang espiritu nyo ang magbabalik sa Diyos. Marami pang pag-aaral sa katotohanan. Pero walang hihigit sa isang mainam na panalangin nang gagaling sa isang malinis na puso, na hindi dumadaing ng mga pangangailangan sa sanglibutan, ngunit dumadaing sa Diyos dahil sa pangangailangan niya ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, madama nawa ninyo ang pangangailangan na yan ayon sa Espiritu, upang sa panahon na kayo magsasabi sa inyong puso, Aba, Ama, hindi dahil ang kadahilanan ay ang sanglibutan, kundi ang kadahilanan ay ang inyong buong tunay na pagkatao, ang tunay na tao ng Diyos, walang iba, kundi ang inyong mga espiritu. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Ama, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.